Malaki raw ang papel ng teknolohiya sa unti-unting paglaho ng ilang tradisyon ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Ayon po yan sa isang sociologist. Pero ang iba nating kababayan, ginagamit pa nga ito para mahikayat ang bagong henerasyon na ipagpatuloy ang mga tradisyon. Si Cesar Apolinario on assignment. Ugod-ugod man at mahina na, tuloy pa rin sa pagpuprosesyon ng mga matatanda dito sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Paano kasi sila na lang ang masigasig na nagpapatuloy ng tradisyon ng Via Crucis tuwing Semana Santa rito. Kaunti na lang ang mga pamilyang sumasali sa prosesyon sa 14 na istasyon na nagkukwento sa pagpapakasakit ni Kristo. Ay yung mga kabataan parang hindi pa nila na aiintindihan itong ginagawa namin tuwing mahal na araw. Kaya ang karamihan sumasama yung mga matatanda. Nakautuplay sila na, ano ba yan, tatanda ng kasama natin. Yun, isang bagay na yung napapanood sa kanyang mga sa computer. Isang malaking bagay yun na nakakasira sa isang... Kaya naman si Aling Erlinda, bata pa lang ay sinasama ng kanyang anak sa prosesyon ng Via Crucis. Huwag natin kalimutan yung mga lumang kultura pa rin natin. Kaya maigi rin yung matutunan nila para kung tayo may mawala na sa mundo, sila naman na magpapatuloy. Natututo po yung bawat tao, yung mga bawat bata po na makipagkooperasyon po sa matatanda. Ayon sa isang sociologist, malaki ang papel ng pag-usbong ng teknolohiya sa paglaho ng ilang lumang tradisyong Pilipino tuwing Kwaresma. Ang problema kasi sa atin ngayon, sometimes we have not learned to disconnect ourselves from the various technologies around us. And go to the basic. What's the basic? To commune with ourselves and to commune with the one we love. Pero rito sa bayan ng Angono, Rizal, tila malaking tulong pa ang teknolohiya para mas maengganyo ang ilang Katoliko sa pamamanata. Bawat taon nag-a-upload ang lokal na pamahalaan ng kanilang mga video tuwing Kwaresma sa YouTube. Yan ay para mapakilala sa bagong henerasyon ang kanilang mga tradisyon. Kasabay rin ang paglago ng teknolohiya ang unti-unting paglaho ng orihinal na pabasa ng mga matatanda. Ang pagbasa ng pasyon ay may emosyon. Pero ngayon, yung pumapalit ng henerasyon, nahihinog siya sa panahon. Pero hindi katulad ng matatanda, pagsalang pa lang talagang kahit saan ka magsimula, alam nila yung tinatawag na pagsasapuso ng pagbasa. Sa kabila nito, pilit pa rin binubuhay ang tradisyon ng pabasa ng mga batang ito. Sa murang edad, tinuturuan na ang mga chikiting na magbasa ng pasyon. Kumpara sa pabasa ng mga matatanda, mas mababa ang tono ng mga bata para madaling masundan. Ito yung magiging gabay namin sa aming pagtanda at hindi mawala yung tradisyon ng aming bayan. Siguro po para lumago pa po yung pananampalataya, tsaka isa po, malaman po ang tradisyon ng Angono, kailangan din pong pangalagaan. Matsagari ng mga matatanda sa bayan na ituro sa mga kabataan ng himno at titik ng honasahan na isang tradisyon ng pagsalubong kay Jesucristo. Preserve natin yan. Kasi yan tayo bilang Pilipino na likas na relihiyoso at espiritual na mga tao. Mga natatanging pamana, mga aral at alaala ng isang buhay na dakila. Cesar Apolinario, GMA News.